Okay, so the Clones 2025 on Eat Bulaga. The Matt Monro voice-alike, so the clone of Matt Monro did not win, and a lot of you seem to be angry and disappointed. And I can completely understand why, because he is 1, a fantastic singer, and 2, he sounds like Matt Monro, so it doesn't make any sense, okay? He was, or he is, one of my favorites, okay? With the clone of Elvis Presley, yeah, and Freddie Mercury. Yes, I wonder if those two are still in the running. Today, right now, we will react to a video explaining why people are upset, you know. But before we start, maligayang pagbabalik sa akin channel. Ako po si Ovel, I'm a sound engineer, beatmaker, and content creator on YouTube based in Manila, Philippines. And with all that being said, let's jump right into it. Isang hapon ng Sabado sa Eat Bulaga, milyon-milyong dabarkads ang nakatutok sa kanilang telebisyon. Millions of bargads? What's bargads? Like people? Hindi lamang ito isang So obviously this video is in Tagalog, but we have English subtitles. karaniwang araw ng tanghalian. Ito ang inaabangang pagtatapos ng The Clones Grand Finals, Classic Male Edition. Classic Male Edition. So clearly this video was created with the help of AI. This is not an actual person speaking, and yet the AI voice imitates very well the Tagalog cadence. Classic Male Edition. Sa dami ng contestants mula audition hanggang semifinals, isa ang tumatak sa puso ng maraming manonood, si Roel Carino, ang tinaguriang kaboses ni Matt Monro. Sa bawat awitin niya ng mga klasikong kanta tulad ng Born Free, Walk Away, at Softly As I Leave You, tila muling nabuhay ang alaala ng sikat na English balladeer. Kaya, oh no, it just seemed like the English balladeer was born again, but this time he was born Filipino, just like Elvis Presley. kaya naman, para sa maraming fans, hindi lamang siya contestant, isa siyang boses ng nostalgia at alaala ng nakaraan. Absolutely. A lot of them Dumating ang are. araw ng Grand Finals. Punong-puno ng excitement ang studio. Ngunit matapos ang lahat, But to be fair, I heard that a lot of people are also comparing him to Jose Marichan. They're saying that he looks like him and then that he can also imitate him. And of course, Jose Marichan is very popular right now because Filipinos just started celebrating Christmas because we are already in the Burr months, okay? It's insane, but it's exciting. lahat ng pagtatanghal, hindi inaasahan ng marami ang desisyon ng mga hurado, hindi si Roel ang itinanghal na kampiyon. Judges. At dito nagsimula ang apoy ng pagkadismaya. Sa Pilipinas, malaki ang naging impluensya ni Monro. Ang kanyang mga kanta ay madalas na tumutugtog sa radyo, sa mga kasal, sa mga lumang pelikula, at maging sa mga tahanan ng Pelikula is movies. How did she say weddings in Tagalog? Let me see. tug sa radyo, sa mga kasal, sa mga Sa makapasal? lumang pelikula, at maging sa mga tahanan ng mga lolo at lola natin. Kaya nung marinig ng mga tao In si the homes Roel of na halos grandparents. eksaktong kapareho ang timbre at phrasing ni Monro, parang muling bumalik ang alaala ng kanilang kabataan. Para sa for ilan, sure. si Roel ay hindi lang contestant kundi tulay sa nakaraan. Ang The Clones ay isang segment ng Eat Bulaga na may kakaibang konsepto, hanapin ang mga ordinaryong tao na may kaparehong boses ng mga sikat na singers. Hindi ito simpleng singing contest, ito ay pagbibigay pugay sa mga orihinal na musikero habang binibigyan ng spotlight ang mga boses na kapareho. Sa Classic Male Edition, pumasok ang iba't ibang contestants na ginagaya ang mga tinig ng mga legendary male singers. Male Ngunit singers. unti-unting lumitaw ang pangalan ni Roel Carino bilang frontrunner. Sa bawat round, hindi lamang siya pumapasa, kadalasan ay pumapalakpak ang mga hurado at audience dahil sa sobrang pagkakahawig ng kanyang boses kay Matt Monro.
Dumating ang Grand Finals. Okay, so this video is also retracing his journey on the clones. Man, a lot of people are making so much views and money off of these AI videos. You know, it's crazy. But I think that YouTube are changing their rules so that the algorithm can filter better these types of videos. You know, I think that eventually in the future they will be, you know, blocked or deleted or something. Inawit ni Roel ang isa sa mga pinakakilalang kanta ni Matt Monroe. Stage presence. Hindi siya OA, Stage presence. hindi rin kulang. Eksaktong katulad ng presence ni Monroe, elegante, Elegante. simple, at classy. That's true. Boses, Which is why you can also compare him to Jose Marichan. buo, walang sablay sa tono. Kahit ang matataas na nota ay naihatid niya ng may lambing at kontrol. Oh wow, the high notes were delivered with tenderness and control. Oh my goodness. The person that wrote this is a better judge than the jurados. Better reactor than actual reactors. Don't you think so? With words like this, tenderness and control. Aksyon, hindi lang niya kinanta ang lyrics, ipinaramdam niya sa audience ang bawat linya. Sa puntong Oh iyon, my God. marami ang nagsabi, wala na, panalo na si Roel. Maging ang mga Rel has manonood won. sa studio ay Okay. tumayo at I don't think that's fair, man. I think the Elvis Presley clone has his chances as well, just like the Freddie Mercury one as well, and others. pumalakpak ng todo matapos ang kanyang performance. Ngunit nang dumating na ang I think that people think that he won. It's not because he necessarily deserves it, because I think it's the nostalgia that's, you know, talking here. It's because the Filipinos listened to Matt Monroe a lot, and perhaps even more than Elvis Presley and other artists. anunsyo ng resulta, isang twist ang nangyari, hindi si Roel ang itinanghal na kampyon. Bagamat Kampyon. pinuri siya ng hurado sa kanyang consistency at pagkakahawig ng boses kay Monroe, mas pinili nila ang ibang finalist na, ayon sa kanila, ay nagpakita ng mas kakaibang interpretasyon at mas dynamic na performance. At doon biglang pumutok ang social media. May nagsabi, So it's the netizens that weren't happy. paano natalo si Roel? Siya na nga ang pinaka-clone eh. May nag-post, kung boses lang ang basehan, panalo na si Roel. Bakit parang may favoritism? No, it's not just the voice. Again, if the basis was the voice, I don't think that Roel is the automatic, you know, winner. No, I think if nostalgia was the basis of the whole thing, that yeah, perhaps he would win. May iba namang nagbiro, siguro mas magaling lang mangiti yung kalaban. Para sa kanyang fans, ito ay hindi lamang pagkatalo, kundi isang malinaw na pagkukulang sa hustisya. Pagkatapos What? i-anunsyo ng Miscarriage mga of hurado ang justice? resulta, parang kumulog sa social media. Sa Thunder Facebook broke, at YouTube, makikita ang sunod-sunod na komento at mga video reaction mula sa mga dabarkads. Unfair, Roel ang tunay na panalo. Kung totoong I mean, yeah, it is unfair. I mean, he is so good that he should probably make it until the end. I don't know about winning the whole thing, but he should make it until the end. clones ito, bakit hindi yung pinaka-clone ang nanalo? Para saan pa ang konsepto kung iba rin pala ang basehan? Ang ilan ay naglabas pa ng side-by-side comparison ng performance ni Roel at ng nanalo. Sa mga usapin na ito, malinaw na ipinapakita nila kung gaano kalapit ang boses ni Roel kay Matt Monroe kumpara sa iba. Kung technical na usapan lang, maraming eksperto at music critics ang sumali sa diskusyon. Boses ni Roel Carino, malapit ang timbre kay Matt Monroe. May tamang phrasing at diction, na parang record mismo ang pinapakinggan. Consistent mula umpisa hanggang dulo ng kompetisyon. Boses ni Basil Valdez, may halong originality. Mas dynamic sa stage presence. Hindi eksaktong clone, ngunit may sariling style. At dito nagkakaroon ng clash. Ang fans ni Roel ay nagsasabing kung clone contest ito, si Roel ang dapat panalo. Samantalang ang hurado naman ay nagsasabing hindi sapat ang pagkakahawig. Dapat may artistry. Sa madaling sabi, nagkabanggaan ang dalawang pananaw, purong imitation. Artistry? What do they mean by artistry exactly? Do they want him to make Matt Monroe's songs his own? You know, that, I mean, he could,
But the point of this show is to be exactly and sound exactly like Matt Monro, and even sing the songs exactly like Matt Monro would, right? So, and I feel like that's what he's been doing. Versus creative interpretation. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sumabog ang suporta kay Rowell ay ang emosyon at nostalgia. Para sa mga mas nakatatandang fans, ang boses ni Rowell ay parang time machine na nagbabalik sa kanila sa panahon ng kanilang kabataan. Marami ang nagsabi, para akong bumalik sa dekada 60. Para bang nabuhay muli si Matt Monro. Kapag pumikit ako, si Monro na talaga ang naririnig ko. Sa kabataan naman, nakitaan nila kay Rowell ang kakaibang artistry, isang makabagong henerasyon na muling nagbibigay buhay sa mga klasikong kanta. Kung tutuusin, si Rowell ay naging tulay ng dalawang henerasyon. Kaya hindi nakapagtataka na masakit para sa mga fans na matalo siya sa Grand Finals. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng pangyayari sa mga contest ng Itbulaga. Noong mga nakaraang buwan, ilang beses nang nagtrending ang mga fans na nagrereklamo tungkol sa mga desisyon ng hurado. Well, to be honest, netizens will never be happy. Never, never, never. I mean, it's not their show, right? It's up to the judges, so... May mga nagsasabi na lagi raw may paborito o may tinutulungan. Exactly. Ngunit sa kabila nito, nananatiling popular ang mga contest dahil nagbibigay sila ng plataporma sa mga ordinaryong Pilipino. Ang kaso ni Rowell ay naging bahagi ng kasaysayan na ito. Isa itong patunay na ang mga contest ay hindi lamang tungkol sa kanta, kundi sa perception, criteria, at minsan ay favoritism sa likod ng entablado. Para kay Rowell mismo, ang pagkatalo ay isang mabigat na dagok. Of course. Ngunit sa mga panayam pagkatapos ng contest, ipinakita niya ang kanyang pagiging maginoo at mapagpakumbaba. There you go! His classy side is on stage but also off stage, you know? At sa kabila ng kanyang pagkatalo, mas lalo pa siyang minahal ng mga fans. Para sa kanila, si Rowell ay hindi lang isang Oh yes, Filipinos love it when artists are humble. contestant, siya ang kanilang tunay na kampyon. Para sa isang matagal ng noontime show tulad ng Itbulaga, bawat contest ay may daladalang panganib at gantimpala. Positibong epekto. Tumaas ang ratings ng Grand Finals dahil sa pangyayari. Mas dumami ang nanood ng replay online. Okay, well, if that's really the case, if the ratings have increased because of this incident, then what do you think that the show is gonna do? Or keep doing? They're gonna try to make this happen all the time so that the ratings keep going up, you know? So maybe you shouldn't complain. Lalo na sa YouTube at Facebook. Negatibong epekto. Negatibong Nabahira ng epekto. duda ang kredibilidad ng mga hurado. Maraming fans ang nagsabi na hindi na sila manonood ng contest ng Itbulaga. May ilan pang nag-akusa na scripted ang resulta, bagamat walang matibay na ebidensya. Subalit, gaya ng dati, nanatili ang Itbulaga sa ere dahil sa kanilang kakayahang magdala ng saya. But I heard that this is the last season of Itbulaga. Either Itbulaga or the segment of the clones, I'm not sure. Pero hindi rin maitatanggi na ang kaso ni Rowell ay isang marka ng masakit na pangyayari na mahirap burahin. Bagamat hindi siya nanalo sa Grand Finals, si Rowell ay nakapag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan ng The Clones. Para sa fans, siya ang itinuturing na People's Champion. The People's Marami pa rin ang patuloy na nanonood Champion. ng kanyang performances online. Ginawa siyang inspirasyon ng mga batang aspiring singers na gustong magdala ng classic music sa makabagong henerasyon. Para sa kultura, muling nabuhay ang interes ng mga Pilipino sa musika ni Matt Monro. Naipakita na kahit modernong panahon na ngayon, may puwang pa rin ang mga klasikong kanta sa puso ng mga Pinoy. Oh, absolutely. No one is denying that. I mean, everywhere I go in the Philippines, the music that is played the most are old ballads, like classic old ballads. Para kay Rowell mismo, dumami ang imbitasyon para sa gigs, mall shows, at private events. Ooh, Mas nakilala siya nice. bilang isang singer na may tatak, hindi lang basta clone, kundi isang tunay na mang-aawit. Ang kwento ni Rowell Carino sa The Clones ay hindi lamang tungkol sa isang pagkatalo. Ito ay kwento ng pagmamahal ng fans, nostalgia ng musika, at tanong sa hustisya ng kompetisyon.
Yes, and the bright spot here is that maybe he's got a chance to come back. That's what I was told by avid viewers of the clones. So I don't think that it is over for him. So keep your hopes up, guys, especially his fans, okay? Let me know in the comment section below your thoughts. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, if you found value in this video, do not hesitate to check out my other reaction videos right here.